So, ito yung gusto kong mareaksyonan eh. Pulong Duterte ayaw daw magpatawag ng congressman. Hayop na yan talaga. Ang tibay talaga ng mukha. Oh. Bakit kaya? Alamin natin mga kaiksena ha. Oh, eto. Sige, pasok. Isang member of Congress, wag na daw siya tawaging congressman. Ano na raw? Kasi ikaw, nadadamay daw yung pangalan niya sa hindi magandang imahe ng ano. Wow. Kaya pala ayaw magpatawag ni Pulong nang tawagin siyang congressman kasi nadadawit daw yung pangalan niya bilang isang congressman sa ginagawa ng mga ibang kongresista, ganun. Ang kapal ng mukha ng punyetang si Pulong, ano? Hi, baby Nunez. Hello. Oh. Ng mababang kapulungan. Ba't siya pumasok? Ito ang sinabi ni Ba't siya pumasok? Kahit yung mga reporter natatawa, pinagtatawa na lang siya eh. Oo. Congressman Pulong Duterte. At sinabi niya to doon mismo sa snowy Hague kung saan sila yung nandoon at least ilang mga kaanak po ng dating Pangulo. So aside from yung tungkol sa allergic siya na sa tawaging congressman, agad siyang sumagot at pinakita yung pagkainis tungkol sa impeachment na nakaambang na daw laban sa kanyang kapatid. So yun ay unahin nating soundbite. Ikahulat og election, di ba? Storyahan ang impeachment. Tuloy natin. Hindi makahintay ng eleksyon, pinag-uusapan lagi ang impeachment, paulit-ulit. Bobo ka ba, Pulong? O talagang bobo ka lang? Pakialam mo, kung pinag-uusapan yung impeachment, ang tanong, bawal ba yun? Hindi ba't karapatan ng bawat Pilipino kung sino ang pwede magsampa ng impeachment? 'Di ba? O, lahat pwede magsampa ng impeachment. Lahat pwede pag-usapan ng tungkol sa impeachment. Karapatan niya ng bawat Pilipino, tolongges ka talagang congressman ka eh. Wala kang silbi talaga eh. Allergic ka sa impeachment. Bakit? 'Di ba? Nakakainis to. Tignan mo, nandun pa yung dalawang tatay niyang karton. Visit na yan. Oh. Pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon na. Parehas ng format ng sinabi ni Robin Padilla tungkol sa impeachment to. Recycled na kahit nagsabi na iba't ibang ahensya na walang nangyaring ganyan. Talaga ba? Oh. Hindi nyo nga hinayaang may pakita eh. Yung mga ebidensya, di ba? Alam mo talaga mapapamura at maisusumpa mo talaga tong mga hayop na mga Duterte na to eh. Boom! Di ba? Wag naman. Ano wag naman? Hindi nyo ba naiisip mga kaiksena? Karapatan ng mga kababayan natin Pilipino malaman ang katotohanan. Tas ito bilang isang congressman o congressman, pwe. Di ba Alberto Garcia, maraming salamat. Di ba? Dapat naman talaga na siya mismo sa mga politiko dapat manggaling na dapat tinutulungan niyo yung mga kababayan Pilipino na malinawan sa katotohanan. Hindi yung kayo yung gumagawa ng hakbang para harangin ang katotohanan, pagtakpan ng mga kakampi nyo, mga hayop kayo. Di ba? Walang kaba-kaba, kapatid. Naiklaro sa tutubangan, Merong linaw sa ating harapan. Trilyon ang ninakaw. Anong linaw? Wala nga kayong mapakita eh. Di ba? Wala nga kayong mapakita kasi kung meron silang ebidensya, di sana kung sino may sinasabihan nilang may ninakaw na trilyon-trilyon, di ginamit nyo na para sa impeachment kung sino man yan. Okay, Pangulong Bongbong, kung kanino man na gusto nyo ipatong yan. Wala, sabi nyo lang may ninakaw, ganun lang. Yung kay Sara may ebidensya. Yung kay Sara ilalatag ang ebidensya, hindi nyo pinayagan o hindi pinayagan ng Senado. Di ba? O ng mga kampi yung mga senador. Gigil nyo ako eh. trilyon ang gikawat. Karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. So kamo mga Pilipino inyuhan na ng pagbuot, no? Alam nyo, mas nakakatawa dito, no? Pinapakita niya talaga
yung yung kanilang ugali na sila lang ang parang sila lang ang anak ng Diyos, 'di ba? Maraming kababayan natin, mas marami di hamak ang Tagalog, 'di ba? At mas kailangan at mas marami nakakaintindi ng Tagalog. Pero itong mga Duterte, mga ungas na to, lagi nilang ginaganyan na Bisaya ang sasabihin, 'di ba? Para bang bahala kayo dyan. Basta kami. Ganto, ganyan. Davao kami. Bisaya kami. Isa kang politikong tao eh. Di ba? Dapat kailangan ipaalam mo at paintindi mo yung mga sinasabi mo lalo at patungkol sa politika pagsagot sa pamamaraan Tagalog. Ugok. Kailangan pa may translation. Paano kung di ba? Hindi na naiisip na meron sila supporters na Tagalog, di ba? Hindi na naiisip yun eh, na meron tayong mga taga-suportang di nakakaintindi, mag-Tagalog na lang tayo. Kumbaga, ang punto ko, makasarili, kumbaga, ang nila, wala kayo. Alam niyo yun? Ganun ka-entitled tong mga to eh. Sarili lang talaga iniisip nila. Lagi silang ganyan eh. Laging ganyan. Bisaya. Anong pakialam mo kung Bisaya kayo? Di ba? Oh, di sana, huwag kayo tumakbong politiko para hindi kayo nauobliga. Boom! Kami mag-a-adjust. Pinanto. Oh. Kung okay ra sa inyo kawatan mo. So, yun. Ay, hintayin na lang daw ang eleksyon kaysa parang ganun yung essence ng kanyang mensahe. Hintayin ang eleksyon para di ba? Hindi na, papaano kung ako yan, hindi ko na papayagan pang magkaroon ng eleksyon, paabutin ng eleksyon, i-impeach ko na talaga yung si Sara. Pipigilan ko na yung kademonyohan yan. At pagka-irita doon sa topic ng impeachment, laban nga sa kanyang kapatid. Actually, hindi lang siya doon nagpakita ng pagka-irita. Tama. Nainis din ang si Congressman Pulong dahil nga doon sa mga pintas sa lagi siyang wala sa Kongreso. Kapal ng mukha no? Tingnan nyo, merong nakakapuna at pumipinta sa kanya. Siya pa yung naiinis. Galing talaga ng mga Duterte, no? Oh. Yan ang idol ng mga DDS. Siyempre, dapat tanungin mo, bakit di ka nagtatrabaho? Ngayon, tinatanong siya, naiinis si Pulong. Laksan topak din. So, pakinggan natin kung paano niya sinagot yan. Basta ako, maserbisyo lang ko sa inyo ha. Huwag kayong maniwala sa mga istorya na hindi ako pumapasok. Saan ka nandoon? Grabe. Walang pinagkaiba talaga sa kapatid niyang si Inday Sayad to eh. Bakit, Derek? Alam mo yung harap-harapan kang ginagago. Diba? Si Sara, harap-harapan nagsisinungaling. Kitang-kita mo nagsisinungaling. Pero claiming pa rin sila, hindi sila nagsisinungaling. Doon sa paalam mo na maglibot sa ilang bansa, anong tawag doon? Pumapasok? Nagtatrabaho? Checkin natin kung yung mga na-file o bills na meron ka. Anong tawag doon? Nagtatrabaho? Boom! Kanang buhay to. Niwala ka nga sa Kongreso eh. Tapos sasabihin mo pumapasok ka? Lolo mo! Boom! Sabit. Easy. Sabit, ano ba yan? Ano ba flavor nito? Spearmint. Beng? Excuse me, may sabit. Hindi masarap yata ito nabili kong Fisherman's Friend nga flavor. Beng? Ba, hindi ako pinapansin ng anak ko ha. Tuloy tayo. Sana ba ako? Yun. So, sa hindi niya pagpasok. Ayan naman to ng mga storya-storya nga. Wala gasolod sa HOR. So, ibato na ko dito ako i-commit. Anong gagawin ko doon? Wala nga akong committee. Tingnan nyo kabobohan din ito. Wag naman. Pabot nga, no isang flavor na candy,
Baka mas masarap to. Apple cinnamon. Wait lang. Parang di ako hiyang dun sa pepper ay spearmint. Ayaw bumukas. Lintik na. Wait lang Basa. Naniniwala ako na pumapasok siya sa beer house regularly. I agree. Nagbabayad na kaya yun ang tinitira niya? Sorry gabi naman na, may umaga na pala. May bata pa ba nanonood? Yung mga bata, abag yung panoorin dito. Aray ko. Ayaw magbukas Ay, ang bango. Mukhang mabango to. Papalit lang ako ng candy. Yan. So, yun na nga. Game. Sarap. Made Moisel, maraming salamat po. So, mga kaiksena, ang nire-reason out niya ngayon dito, sa hindi niya pagpasok, anong gagawin ko doon? Wala naman akong committee, so hindi na lang ako papasok. Tang inumin mo. Boom! Tingnan niyo yung utak nitong konggunggong na to. Di ba? So, dahil wala daw siyang committee, anong gagawin niya daw doon? Kaya hindi na siya pumapasok, nandun siya sa Davao. Ang lakas ng topak din ito Ngayon, tanungin ko kayo, yung hindi mo mapagpasok mga kaiksena at palagi mong paglabas ng bansa, hindi ba masasabi mong pagkurap na rin yun? Kasi ninanakaw mo yung oras Di ba? BNB Irene P, maraming thank you po at Kishi, thank you so much. 'Di ba? Pag nanakaw ng oras, 'di ba? It's a form of corruption bilang isang kagaya na ginagawa ni Rapi Tulfo, 'di ba? Sorry. 'Di ba? Wala namang nagagawang batas din tong hindot na 'to. Tos Libiste, gusto mo kontratong budget? Tingnan nyo si Rep Libiste na gustong kumontra sa ating budget. Hindi pinapansin ng nakaupong speaker. Paano papansinin? Puro ngaw-ngaw. Wala namang pinapakitang kahit anong ebidensya. May sabi, may ebidensya. Tapos, anong gagawin? Ayaw naman ituloy. Diba? Tindi talaga ng mga utak ng mga Duterte, no? Huwag ganitag na sa naglingkod na speaker. Ay, magtuwa na ilahang mga pakyut-kyut ng mga... Huwag kayong maniniwala dyan sa mga pakyut-kyut na mga... Anong tawag dyan sa kanila? Kakrots? Anong kakrots? Kotrots? Alam mo, ang kapal ng mukha mo, Pulong. Sa totoo lang. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ano kasi tawag na nila? Hindi naman na... Kakrots? Teka lang. Ikaw to nagpapakyut-kyut, di ba? Hindi ka pumapasok. Tapos ikaw tong palaboy-laboy lang sa iba't ibang bansa. Sino naman nagpapakyut dyan? Di ba ikaw? Tapos pag na-interview ka, ang bitaw mo, kala mo makikipagsuntukan ka. Bading ka rin naman. Di ba? Padding 143, galing na ako kay Tulfo, ayaw niya ng paliwanag ko. 'Di ba? Tama, corruption ng pagtanggap ng sahod pero hindi nagtatrabaho, 'di ba? Ito pa, ano pa? Ipis. Ipis daw. Hindi, pero anyway, sa unang part ng statement niya, Ed and Base, sinasabi niya na parang hindi niya nagugustuhan na sinasabi siyang hindi pumapasok. Pero yung second part ng statement, sinasabi naman niya, parang aminado na, ano man gagawin ko? Parang Hindi wala ako siyang member magagawa. ng Wala daw committee. siyang committee. Yeah. Hindi nga siya pumapasok. So parang, Huling-huli mo si Pulong, do? Tumatanggi pa pero nung huli, wala kasi akong committee, kaya anong gagawin ko doon? So, hindi nga pumapasok. Sinungaling talaga, tapos sabihin niya pa, huwag kayong maniniwala dyan sa mga nagwento istorya
Raulo! Easy. Easy. Pag-amin yun. Pero at the same time, alam din naman natin na kapag kongresista ka, ano ka rin, representante ka, so meron kang legislative, hindi lang legislative yung work mo, may district work ka rin. Yeah, and also at the same time, marami naman sa minority hindi official o miyembro ng mga komite, but they still go. Have to go to work. Kasi part ng job nila ay hindi lang naman yung district work, pati yung legislative work. They have to be there to discuss pending measures. Ano po. So, Kaya nga mga kaeksena, wala siyang ginagawa, 'di ba? Walang ginagawa, ganun lang. Tapos pinapasahod mo, ang kapal talaga ng mukha ng mga Duterte, 'di ba? And vote on them, whether it's the budget or other bills. So I get what he means na may kumukontra dun sa botohan sa budget tas pinatayan ng microphone, which has always been problematic. Yeah. Pero there are also other measures that are also pending that we have to vote on. Buti sinabi niya yan, ano? Sabihin ko rin na, alala ko nung nagko-cover ako doon, hindi lang naman kaaway yung nagaganon, ano? Marami na ako na-cover doon na talagang hindi nakakapagsalita. Kasi, di ba, may mga proseso doon. At saka, meron talaga, I mean, hindi yung tama, problematic yung tama. Hindi si Ed. nakakapagsalita, pinapatayan ng mic. Oh, pero nangyayari kahit nakaalyado dati pa, no? Ganun talaga ang laro dyan sa ano eh. Pero sabi nga nung iba, nagsushow up pa rin sila kasi nga that's part of their duty to represent yung kanilang distrito. It's representation. It's a representation. It's people's representation. And for that you get salaries, you get MOE, you get if at all, you get break bonuses. Nakinumpirma rin ni Ege Erice na meron nga Samantalang dati, break bonuses. Naging isa lang Grabe nung dami palang benefits pala diyan. yung yung asawa ni Asunta. Takbo na kaya akong kongresista. Oh. Si Ledesma. Oh, yes. Jules, si Jules. Oh, Jules. Si Jules, ako yung nagko-cover noon, kung natandaan mo, Ed, na we always see him there. Nandun siya. Pero hindi siya nagpupunta dun sa baba. Doon lang siya sa Pero opisina. nandun pa rin siya. Nandun siya sa kanyang opisina. Kasi may monitor ka naman eh. Kasi may monitor naman. Pero yun, nung panahon na yun, issue na yun. Because you need to be physically Present. there to vote. Diba? Sa plenary. Sa plenary. So, isipin mo ngayon talagang ang issue na wala doon. Pero ito, noong time na yun, namamark as absent kasi you're not participating sa actual votes or actual lawmaking. Wait lang, putulin ko muna Tapos ngayon, balik tayo mga kaeksena dun sa ayaw niyang magpatawag ng kongresista. Okay, bakit daw? Kasi nakakahiya daw, madadamay daw siya sa mga nangyayari daw tungkol sa mga kongresista na issue, flood control, yung mga ganyang issue. So, ayaw niyang mas madikit sa kanya ang pangalang kongresista. Pero, balikan natin mga kaeksena, yung kawalang-ian at katarantaduhan ni Pulong. Ano yan, Direk? Eto, yan. Naalala mo to, Pulong? Ang kapal naman ng mukha mo para magsabing ayaw mong madikit ang pangalang kongresista sa'yo kasi nakakahiya. Paano pa to? Nambembang ka ng babae kulang bayad. Bukod sa nambembang ka na, may asawa at anak ka na. Nakita pa ng pamilya mo na nangangaliwa ka, nambababae ka, hindi ka nahihiya, tapos kongresista ka pa niyan. Ang kapal. Pagkatapos, ano pa, nakuha mo pa mambugbog, manaksak, manghedbad, ano ka, manok? Balikan natin mga eksena yung pangyayari na yan. Ang kapal ng mukha Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News sa naghain ng reklamong physical injuries at grave threats laban kay Congressman Tsaka biruin nyo mga kaeksena, ang daming bodyguard. Diba? Nasa Davao na yan, ang dami pang bodyguard, kapal ng mukha. Diba? Lugar niyan, ang dami pang bodyguard, no? Kaya hindi nga pumapasok. Kasi maraming mga beer house tsaka club sa Davao. Ganon. Para malapit lang, walking distance. Charot. Paulo Duterte.
Kinumpirma rin niyang ang kumakalat na videos online ang mismong insidenteng nasa kanyang reklamo. Narito ang aking pagtutok. Oh. Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang Ayun oh, nuduro oh. Congressman yan. Congressman yan. Oh, ayaw niyang masangkot ang pangalan niya bilang isang kongresista kaya wag na daw siyang tawaging kongresista. Nakakahiya daw. Pero ito, anong tawag dito? lalaking nakapolo shirt na dinuduro ang isang lalaking nakasombrero. Oh. Ang lalaking nakapolo, itinaas pa ang kamay ng Ayan may oh. Ayan oh. Sasaksakin oh, di ba? Sasaksakin oh. Mananaksak pala yan eh. hawak na kutsilyo. Oh? Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang lalaking nakasombrero sa video na si Criston John Patria Sean. Ayon sa kanya, si Davao City First Yan ang biruin mo mga kaiksena oh. Konting alak pa yan. Baka pag tinamaan ng alak yan, nakasaksak. Sayang, hindi niya pa na ano, no? Para kulong siya eh, no? District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Oh. Kapal ang mukha. Sinampakan niya ito ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Oh. Sa kumakalat na video, ilang beses hinedbat si Sean. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-ano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear sa na yung video, hindi yun siya planted or AI. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. February 22, kinontak daw siya ng isang regular na kliyente na kaibigan umano ni Congressman Duterte. Sabi niya, chat yun siya boss, sabi niya, Sean, dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February Kakaya, ano? Parang sa pelikula lang, no? Pag sinabi ni boss, halimbawa, asan si Gongo. Gongo, halika ni Gongo. Mamaya maglalabas tayo, magpunta tayo sa mga beer house ba? Sabihin mo doon sa mga bata natin, maghanda ng mga dalaga dyan na maano natin. Si Riwa ba? Maghanap ka rin, sige, magpunta ka doon, sabihin mo, labas tayo. Di ba? Yung sa mga pelikula, no? Ganyan na ganyan yung galaw ni Pulong, oh. Siguro ganun din yung tatay. Pag gustong bumembang, no? Lupit. Grabe, gamit na gamit ang kapangyarihan. Power tripping ng mga Duterte. Hype na yan. 22, dinala daw niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Oh, 5 babae, di ba? Ano kaya mga didilis? Di kayo nahiya, di ba? Sasabihin ni Pulong na nahiya siya bilang kongresista dahil sa mga kasama niya. Eh, kung halimbawa kongresista, ako nahiya ako para sa iyo, hindot ka. May asawa ka na, may pamilya ka na, malalaki na anak mo, nagdibo pa yung iba. Tapos, nakuha mo pa mga babae. Klase yan. Tapos, ikaw pa representative ng distrito, kongresista ka, manyakol ka. Tapos, ang malupit yan, dami mo ng pera, hindi ka pa nakakapagbayad ng tama. Bukod pa doon, dahil hindi ka na nga nakapagbayad ng tama, ikaw pa galit. Wow. Yun ang nakakaya, di ba? Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila kasama ang mga babae sa isang bar pasado 1:00 ng madaling araw ng February 23. Oh. Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Nako. Mas nainis-an niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad. Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Ano man Sean, pinapirahan mo ba ako? Yun, then, yun, paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya, naanuhan ko. Yung tawag ngayon, boss, yun na... Sabi ni, ano ba to, Wani Marcos, sigurado maraming na-rape na mga yan, kaya lang hindi makapagreklamo kasi malakas. Pwede rin, possible. Kasi di ba makapangyarihan sila takot ang mga tao sa kanila diyan di ba? May
nagko-comment nga sa akin at saka nag-message sa akin na sa Davao nga na may mga tao ring nawawala na lang na hindi na nakikita. Aminado rin si Digong pag may pinapatay sila. 'Di ba? Grabe. Tapos gusto nyo itong mga ganito? Iuupo nyo? Kung gusto nyo, sa inyo na lang yan sa Davao. Huwag nyo na isama sa buong Pilipinas yan. Madadamay pa kami. Ayaw namin dyan. Di ba? Ayaw namin sa mga Duterte. Tigilan nyo na, kahibangan nyo. Nag-attempt na naman siya ng isa, din tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video pinakat niya. Natagalan daw si Sean na lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Yung kalaban ko kasi medyo mahirap kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na kasuhan mo? Wala. Idadrop ko yung kaso mong child trafficking? Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba. Walang Kusa. nagtutulak sa'yo? Wala naman po. Ikaw lang ito? Ako lang po to. Sinusubukan namin kunan ng pakayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong weekend na ino-authenticate pa ng kanyang mga abogado ang kumakalat na video. Para sa GMA Integrated News. Kagaguhan, di ba? Sa kampo niya, i-authenticate pa yung video. I-authenticate pa daw. Hindi pa sila kumbinsido. Ganon sila kagago para manloko talaga ng mga Pilipino, mga kababayan nila, mga supporters nila. Obviously, ayan na nga 'di ba? Mismong tao na nagsabi nagbigay nga ng babae, tapos sabi ko confirm pa. Sarili mo hindi mo alam. Sarili mo hindi mo alam. Tsaka maraming nandiyan, 'di ba? At malamang yung mga nandiyan na testigo, hindi yan nagsalita kasi takot, 'di ba? Ang lupit, no? Nakita niyo mga ka-eksena kung gaano sila kalakas, gaano sila katindi sa bagay. Yung tatay nga nilang karton, 'di ba? Ganun din. Sinabing adik si PBBM. Tapos nung nagkabistuhan at nagkaharapan na, anong sabi? Wala akong sinabing adik, ma'am. Maniwala ka sa akin. Wala akong sinabi. Ano pa? Sabi ni Digong, yang si Bongbong Marcos, nakita ko yung sa pinakitaan ako ng listahan ng PIDEA. Naroon ang pangalan mo, sabi ni Digong. Kinalaunan, nung naipit na naman siya, wala naman talaga si Bongbong Marcos. Kasi kung andun man yan, I will not force a lie. Wala si Bongbong Marcos sa listahan. Diba? Tapos, yung anak naman, yung isa. Sabi nung anak, ito si Sayad. Ma'am, wag kang mag-alala sa security ko, ma'am. Kumausap na ako, ma'am. Sabi ko, pag pinatay ako, patay mo si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Tapos, nung naimasmasan si Sayad, alam niyang sabit at mali yung ginawa niya, I didn't say that. Di ba? Ang kagaguhan talaga nito mga Duterte na ang lakas talagang mangulol ng mga Pilipino no. Kahit na lantad na yung ginawa, pipilitin pa rin lang sabing hindi totoo. Kahit obvious na nagsisinungaling sila. Tinama ay nako. News, Emil Sumangil. Tapos pakita din natin ano ba naging reaction ni Ano naging reaction ni wait lang Saan na yan? Wala. Ba't nawala? Wala, dito yun Wait. Tapos, tingnan natin yung naging reaction ni Sayad. para connect, para dire-diretso. Wait lang. Dito yan Saan na yun? Pakita ko lang. Ayan, ito Naniniwala si Vice President Sara Duterte na paninira lang umano ng administrasyon ang reklamong pananakit na isinampa laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Diba? Ganyan sila katindi ang kasinungaling, sagad talaga mga ka-eksena.
May video na, may nagreklamo na, may taong nasaktan talaga. Merong nagreklamo, tapos sabihin ni Sarah, paninira lang daw. Ang galing, no? Ang galing nila, no? Hanggang ngayon, ano kayang naging investigasyon ng abogado ni Pulong doon sa video? Wala na, di ba? Hindi na sumagot. Tingnan mo kung paano gagawin ni Sarah dito, di ba? Nakatutok Tapos sino ang hindi, di ba? Dapat sila ang mahiya eh. si Marisol Abduraman. Baka sabihin nyo, direct matagal na yan ah. Oo nga, matagal na to. Ang dahilan ko ba't ko binabalik to, dahil dun sa sinasabi ni Pulong na nakakahiya na madikit sa pangalan na siya isang kongresista, kaya ayaw niya na magpatawag. Pero yung ginawa niya, hindi ba nakakahiya? Mas lalong nakakahiya-hiya. Bukod pa doon, yung kapatid, tingnan nyo kung ano ang kanyang pagtatanggol sa katarantaduhan ni Pulong noon. Administrasyon na ito. Oh. Hindi pa raw nakakausap ni Vice President. Tingnan mo. Ayan o. Tingnan mo. Oh. Sarah, magkamukha kayo. Ayan o. Oh. Magkamukha kayo. Di ba? Magkamukha, di ba? Ayan o. Sabihin mo kay Sarah, gayahin mo to, Sarah. Kamukha niya. Di ba? Tuloy natin. Di ba, Ma'am Judy Rose de la Cruz? Oh. President Sara Duterte, ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na inirereklamo ng pananakit. Nasa The Hague, Netherlands ang kongresista para sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paniwala ng bise, ang asunto kay Pulong, paninira lang anya ng administrasyon. Nung Paninira daw ng administrasyon. mas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko no kay Congressman. Complaint ko no daw eh. Kita-kita na nga sa video yung kapatid niya, no? Antindi, no? Antindi talaga. Antindi talagang manloko ng mga Duterte sa mga uto-uto nilang mga zombie. Di ba? Ay, nako. Kaloka. Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng Kita nyo kung gaano gumawa ng statement talaga para makapagsinungaling lang, di ba? Oh, Vice President ba yan? Pang barangay ang project. Kaya nga gawin ng ano yun, SK eh. Yung mga project ni Sarah. Diyos ko naman. Basic. Kahit ako kaya kong gawin yun, ibigyan nyo akong pondo kung gagawa ng pinagagawa niyan. Lalagpasan ko pa. Diyos ko. bayan. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng Malacanang pero bukas na raw sila sasagot. Naharap si Pulong sa mga reklamong physical injuries at grave threat na inihain ng negosyanteng si Cristian John Patria sa Department of Justice. Ang PNP, iginiit sa isang pahayag na wala silang hawak at hindi sa kanila galing ang anumang kumakalat na CCTV footage na umano'y may kaugnayan sa insidenteng kinasasangkutan ni Duterte. Hindi rin daw sila ang naglabas ng affidavit ng complainant laban kay Pulong. Iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Para sa GMA Integrated News. So yan mga kaiksena, maliwanag tayo dyan ha. Kitang-kita nyo, tinroba ko lang sa inyo kung papaano tong magkapatid na to. Baligtarin talaga yung sitwasyon. Palabasin nila na sila pa yung biktima, sila pa yung kawawa. Kahit sila naman talaga yung alin, yun ang abuso. Sila yung nanakit, sila yung may kasalanan. Ganon nila gagawing harap-harapan manloko.